close to your uncle. Architect Kakwen, if you're there, sabi ko Uncle. kay Ken, lahat ho ng ginagawa ng buhay ko, including by signing of the contract dito sa GMA7, magtataka yun sila Bang, sila Janine. Sabi ko, I can only sign my contract Sunday at 3 o'clock in the afternoon. Ayun ang sinabi ni Uncle. Kagagawan niya ng tiyuhin mo. Okay. But was it 2018 or 2019? Hindi ko alam, hindi ako sigurado. But you discovered na kayo ay panglimang pamilya ng inyong ama. Yes po, Tito Boy. How did you manage that? Being the eldest, paano ka nabago ng discovery na yan? Sobrang pinabago ako nung sitwasyon na yun dito. I think I became a better person after that. And ako yung tumayo na parang tatay o padre de pamilya ng pamilya namin simula nung nawala si Papa at pinili niya yung ibang pamilya. At naiintindihan ko siya doon kasi kami yung pinakahuli eh. Why do you understand him? Why do you understand your father na panglima kayo? Paano mo naiintindihan yun? Dahil may nauna sa amin dito at siguro talagang dapat lang napiliin niya yung kung sino yung nauna sa amin dahil yun yung tama. At yun yung naiintindihan ko at yun yung doon ako nanguhugot at pinagagaling ko. Nilagay ko yung sitwasyon ko sa kanya. Sabi ko din sa sarili ko, kung mangyari sa akin yun, pipiliin ko din kung sino Ken, yung nauna. dahil yun ang tama at pagpili sa inyo ay mali, Hindi ko masasabi. anong kinalaman ng isang anak sa mga desisyon ng mga magulang na gano'n? I just want to Opo. challenge that. Saan kayo inilagay? Dumating sa point dito, Boy, na pinapili ni Mama si Papa. Sa amin o sa kanila? At ang sabi ng Papa? Sa kanila. At dumating sa point na hindi na rin kami masyadong nakakapag-usap ni Papa ngayon. And dumating sa point na... Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob dito, Boy. Pero sa nagalit tatay ka, ko. hindi? Hindi. Bakit? Hindi ko din alam. Actually, Ba't hindi ka nagalit na pinili ang ibang pamilya at hindi kayo? honest, eto, sabihin ko, nanonood yung mama ko ngayon. Ngayon lang niya malalaman yan. Actually, masaya pa ako dito, Boy. Kasi Dahil? mga kapatid ako sa labas. Okay. Masaya ako na marami kami. Pero syempre, para sa nanay ko, masakit yun para sa Syempre. kanya. Pero sa akin bilang isang anak, hindi talaga ako nagalit. Hindi ako nakaramdam ng sama ng loob sa tatay ko. Honestly, mas naging masaya ako kasi mas malaki yung pamilya ko. I'm trying to understand, but I don't. I'll be very honest. Pero iginagalang ko ang iyong opinion. Ken, pag said na said ka, in times na ayaw mo na, last question, in times na ayaw mo na, saan ka kumakapit? Saan ka pumupunta? Kanino ka nagsusumbong? Unang-una kay Lord. Pupunta lang ako dyan sa chapel, kahit madaling araw, dito sa Timog. And then, of course, my family. Sa kanila ako makapit, sa pamilya ko, Tito Boy. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanila na nangihina ako o napanghinaan ako ng loob kasi ako yung pinanghahawakan nila eh. Ang tapang mo. Maraming salamat. Maraming salamat for sharing your story with us. Thank you, Tito Totoo Boy. yun. Salamat din po. Dadalhin ko yan, pag-iisipan ko yan, saan ba kami ni Ken nagkakaunawaan, saan kami hindi. Pero I honor you. Thank you, Tito Boy. At maraming salamat for sharing your Salamat story. po. Thank you po. Thank you very much, Ken. Mabuhay ka. And God bless you. Thank you, Tito Boy. Salamat. Katulad